in the age of digital age or something. So anyway, itong topic na about loneliness, ito ay nangyayari halos sa lahat. Nangyayari sa atin. Na nga, sa topic pa lang makikita natin na sometimes pag nag-iisa tayo, o most of the time, pag nag-iisa tayo, nararamdaman natin tong loneliness na to. So, kaya ang gagawin natin, ang basic na gagawin natin is ayaw nating magkaroon ng dull moment. Kasi once na merong sa isang party, no? Ayaw natin na parang yung biglang tahimik lahat, no? So, parang pero ewan ko kung narinig niyo yung kasabihan, uy, may dumaang anghel kasi natatahimik lahat. So anyway, so kahit nasa crowd tayo, minsan nararamdaman natin to or madalas pag wala tayong kasama. Okay? Itong loneliness na to. Kaya nga, usually, ang ginagawa natin is we try to be busy. Busy sa work, busy sa schooling, busy sa mga ginagawa natin para hindi natin ito maramdaman. But unfortunately, no, itong feeling na to, loneliness, at laging kaakibat nito yung feeling of isolation, parang mag-isa lang tayo. Hindi natin ito forever, no, matatakpan ng mga ginagawa natin, no? So, etong loneliness na to is isang sintomas ng isang bagay na hinahanap natin sa buhay natin. At itong hinahanap natin na to is yung nature natin na kasama sa nature natin na yung tinatawag na the need to have a relationship. Okay? The need to love and be loved. So, etong need na to, na nature natin. So, ang gagawin natin, hahanapin natin ito. No? Sa lahat man ng ginagawa natin, sa totoo lang, sa lahat ng pinagkakabisihan natin, hindi naman tayo papayag na busy tayo, na mapupulpil tayo, na tayo lang mag-isa. Ibig sabihin, let's say, busy ka sa ginagawa mo. Sa ginagawa mo, meron ka rin doon ka-relationship. Either sa school man yan, or sa trabaho man yan. No? Ang problema lang, hindi talaga mapupulpil yung loneliness natin. Kahit na sabihin na natin, since naghahanap nga tayo ng isang relationship, di ba? Yung sinasabi ko kanina, kahit na magkaroon na tayo ng, sabihin natin, meron tayong relationship, we are a family man now, no? Tulad ako, family man na ako. Itong loneliness ay mararamdaman pa rin natin. No, mararamdaman, kahit na minsan katabi mo na yung partner mo sa buhay, magkatabi naman kayo nakahiga, pero parang mararamdaman natin, parang meron pa rin loneliness. Bakit kaya? Bakit kaya ganon? So, what's causing it? No, what's causing this type of loneliness? Diba? Kaya ngayon, ang topic natin, in the digital age, lalo na itong digital age. Oh, sorry. Okay na po ba? Or nagchachapi pa rin? Ma'am Lynn, nagchachapi ba ako? Sa akin po, sir, hindi man po. Okay. Baka may kasi nag-comment. Baka sa side. Anyway, so ngayon, before kasi mas simple lang yung buhay, no? Before. So pag yung mga tao, mas simple yung buhay, ibig sabihin, walang masyadong
pampalipas oras. Yun, pampalipas oras. Ngayon, napakadali na, no? In the digital age, buksan mo lang yung cellphone mo, di ba? Mag-aaliw-aliw na tayo doon. I-entertain natin yung sarili natin para hindi natin maramdaman yung loneliness. But, hindi talaga siya solution. Kasi, after nun, sa totoo lang, hindi ka mapunan yung loneliness mo. Hindi mapunan nun. Kasi mapapansin mo, kung talagang mapupunan ka ng pag i-scroll natin sa cellphone, dapat nun, may certain time lang na pag nag-scroll ka, tapos meron nga napanood, di ba, na-satisfy ka na, dapat nun, ready ka na for sleep o magtulog ka na. No, but, ang problem is, hindi na pupunan yung loneliness natin. No, we feel empty kahit na nagsa-cellphone tayo o nasa party tayo o may happening tayo, may gimmicks tayo. Hindi na pupunan. So, ang nangyayari, halimbawa lang, for example, sa ating cellphone, di ba? So, mangyayari nun, katutulugan mo na lang yung cellphone. I mean, hawak mo pa. Minsan, nababagsaan ka na sa mukha ng cellphone mo kasi inaanto ka na. So, we keep on hiding. We keep on parang tinatakpan natin yung loneliness. No? Hindi ko naman sinasabi na dapat bigyan natin hanapan natin ng solusyon. But ang sinasabi ko dito, yung solusyon na alam natin para makalimutan o makaligtaan natin yung loneliness natin is a temporary solution. No? So, hindi talaga siya mapupunan. No? It's like, meron nga akong narinig sa isang teacher din namin, it's like, yung pag nagwawalis tayo, di ba? Naglilinis tayo ng bahay. So, para daw, tinatago mo lang yung dumi dun sa ilalim ng carpet. No, nandun pa rin siya. Okay? So, hindi pa rin siya totally wala. Thinking mo lang, okay na, wala na kasi natago ko na yung loneliness ko. Yan ang nangyayari ngayon sa ating society. No? We try to hide our loneliness in different things. Lalo na ngayon, sa cellphone, ganon, sa pag-gimmick, no? Sa pagiging busy, di ba? Pagiging busy sa pamilya natin, and so on and so forth, sa love life natin. Pero, all those things, ang problema nga nun, is that, halimbawa, sabihin na natin, nagkaroon tayo ng so-called na perfect na relationship. Ang problema, that also will not last. That relationship is temporary. So, masaya lang tayo pag nandyan. So, yung kapartner natin. Pero pag umalis, yun, sobrang na naman yun, malulonely na naman tayo. Okay? Tapos, pag bumalik, yun, okay, masaya na naman tayo. Diba? Pero, ultimately, that relationship will not last. So, either aalis yung partner mo o ikaw yung aalis. No, yung tinatawag na pag-separation sa death, no? Yung physical death, no? Pag may na-experience tayong gano'n, grabe. Mas grabe yung sa atin ng loneliness. Kumbaga sa matagal nating inipon yung yung dumi nasa ilalim lahat ng carpet. So sa yun, pagbukas mo talagang napakadaming dumi. So parang gano'n, no, tinatago natin yung loneliness in different ways. Yung iba, di ba, alam mo, may pamilya, pero alam mo, pa rin, yung loneliness nandun pa rin. Ang tendency is mag-aalaga na lang ng pet. Kukuha ng pet na dog, o kaya pusa, mag-aalaga ng pusa. So as if, doon naman sila makikipag-relate, no? Kasi yung, sabihin natin, yung aso o yung pusa na alaga nila, hindi sila inaaway. Yung partner nila, inaaway pa sila eh. So, mas parang nakakuha sila ng comfort dun sa pag-aalaga ng pet.
But again, no, that situation is temporary. So it will not last. Meron nga akong kaibigan na ano na rin siya, may family na rin siya, ganon. So, kaso yung partner niya, yung wife niya, nag-abroad. So, ano naman, parang somehow, nag-ano siya, nag-rescue siya ng ng pusa, yung nakita niya sa streets, inalagaan niya, ganon. Sobrang yung pusa na yun, sobrang napamahal naman siya ron. So, pag uwi niya raw galing trabaho, lumalapit sa kanya, talagang naikipag-relate sa kanya in that sense. So, sorry, maingay yung paligid. Anyway, so pag matutulog siya, ganun din, no, lumalapit din sa kanya. No, lumalapit sa kanya, gusto matulog sa kanya, katabi niya. Kaso dumating yung time na na nagkasakit yung pusa. So, sabi niya actually, dinala niya pa yung sa vet, no? Pinadoktor niya pa yung alaga niya. Then talagang gumastos pa siya, no? But eventually, hindi na rin na-save, no, yung pusa. And yung effect sa kanya, no, grabe. Talagang naiyak daw siya. No, naiyak. Talagang naiyak. Tapos ilang araw daw iniisip niya. So, ako hindi ko ma-imagine no, yung ganong feeling. Kasi hindi ko pa naman naranasan yun. But hindi ako makapaniwala na ganun pala talaga kahit merong ang alaga na pet, talagang iiyak ka pala talaga. So pag nawala, yun yung sinasabi ko na if we try to fill up, no, our loneliness with temporary things, no, like yung material relationship, material wealth, no, riches, o yung health natin, or yung pagiging busy natin sa trabaho natin, or yung position natin, no, it will not really help in the true sense. Kasi ultimately, all that things will go. And darating time, no, tayo na lang din ulit mag-isa. So dito sa Living with Meditation, we are trying to give a solution, no? A solution sa loneliness. Actually, dito sa Living with Meditation, is not that nakikita namin na masama yung loneliness. Loneliness itself, hindi siya masama. It's not a bad thing. Why? Because it's natural in the sense na natural siya kung ikaw ay mahiwalay sa taong pinakamalapit sa iyo. At yung tao na yon, yung person na yon, yun yung ating supreme person, yung ating Father, o yung tinatawag na Diyos. So mangyayari, ang nature kasi natin bilang hopefully, no, lahat na nandito ngayon ay naka-attend na ng meditation class at somehow na-discuss na sa atin yung science of identity, that we are spiritual being. Anyway, kung hindi pa, no, I'll try to give a short talk about that, na tayo, no, we are spiritual being, okay, temporarily in this body. We are not the body and we are not the mind, and we are part and parcel of the Supreme Person. So, ibig sabihin, bahagi tayo ng Supreme Person. Okay? And yung function natin is to render loving service to that Supreme Person. So, yun yung real function natin. Ngayon, hindi lang basta service ang function natin, is serving out of love. No? Kasi, yung Supreme Person, siya yung pinaka, natin, Supreme Father, Supreme Best Friend. Siya yung pinaka-best friend natin. So,
ang natural sa atin is lagi natin siyang kasama. Okay? Kasi related tayo sa Kanya. We are His children. So, ang problema, pag tayo ay nahiwalay, in a sense, nakalimot sa Kanya, no? It is natural for us to be lonely. Kasi hindi natin nakasama yung ating best friend, yung Supreme Person. So, natural lang makakaramdam ka nun. So, para hindi mo ma-experience yung loneliness is for you to seek again your natural relationship, no, with the Supreme Person, yung Diyos. So yun yung real solution, no? Kaya yung loneliness, sabi nga ng isang teacher na pinapainggan ko is like a signage, no? Tinuturo tayo, no? Pag naramdaman natin yung loneliness, it should be a reminder to us that we should try, no, to have, no, to be in contact, to be again in a relationship with the Supreme Person o yung God. Tinatawag natin Diyos. So, yun yung natin, yun yung real solution, no? Na again, we should remember that relationship. O yung sabi nga ng ng pinainggan ko kanina, actually meron tayong soulmate, no? Yung soulmate natin hindi yung kahit sino na lang dito sa mundo, no. Ang soulmate natin is yung Supreme Person. So pag nahiwalay tayo doon, natural, makaka-experience tayo ng loneliness. So pag naka-experience tayo noon, don't try, no? I suggest don't try to fill it up o punan ito ng anything na material. O kaya sabihin mo, nalulungkot ako, punta na lang kaya akong Boracay. Kaya nalulungkot ako, maghanap kaya ako ng asawa. O kaya nalulungkot ako, punta kaya ako ng party. No? Instead, we should look at it or be reminded that this loneliness is there because now I'm away from God. So, nandun siya. So, hindi dito sa Living with Meditation, we don't say na, pag lonely ka, siguro na lang, yan, magbakasyon ka, o kaya maging busy ka. Ganun kasi yung mga usual na solution. But, hindi siya hindi siya lasting solution, hindi siya true solution sa feeling ng loneliness. So, ang real solution natin is again to be in harmony, no, to live in harmony with our real nature as a loving servant of the Supreme Person. So, yon, may purpose din, no, yung feeling na yon, no. It's like parang pain, no, parang pain. Pag nakaramdam ka ng pain, it teaches you something, 'di ba? It teaches you na, halimbawa yung apoy, no, pag hinawakan mo yung apoy, mapapaso yung amay mo. So, may purpose yun. Kasi kung hindi ka mapapaso, hindi mo lalayo yung kamay mo sa apoy. So, pag hindi mo nilayo yung kamay mo sa apoy, masusunog yun. So, pain teaches you something. Okay? Ganon din yung loneliness. It teaches us something. So, kung anong tinuturo niya sa atin, itinuturo sa atin ang loneliness na we need to have a relationship. Okay? That yung relationship ngayon is not temporary. Okay? That relationship is our relationship with the Supreme Person o yung Diyos. So yun ang
real solution na kailangan natin maintindihan para na-experience natin yung loneliness, maalala natin itong talk natin ngayong gabi na it will remind us that we should be again seriously trying to reestablish our relationship with the Supreme Person. So yun yung gagawin natin once na naka-experience tayo ng loneliness. And in this way, yung solution na gagawin natin, hindi siya temporary. That is the real solution. If kung ayaw natin ma-experience yung loneliness. Okay? So, kaya nga dito, so ang easiest way, no? Ang easiest way to start, no? To start or to be in contact or to be in relationship with the Supreme Person o yung Diyos is to regularly hear and chant the holy names of God o yung mga mantras. That's why, kung mapapansin nyo, dito sa Living with Meditation, we always have yung kirtan o yung group meditation. And we also teaches different kinds of meditation. No, yung Gauranga meditation, yung Japa meditation. So, that is the recommended process in this age to be in contact or to be in a relationship with the Supreme Person. It is the easiest way in this age. No? Sana in this age, kasi, di ba, digital age na, no? Sana hindi tayo lalong makalimot. No? Ayan ang tendency kasi, mas mabilis na natin supposed to be matatakpan yung ating loneliness. Yung band-aid solution, no, temporary solution sa feeling of loneliness. Pero ang problema, no, it will not really satisfy us. It will not really solve loneliness. Kaya nga ngayon, unfortunately, no, yung mga tayo, very dependent na tayo sa ating mga cellphone. Siguro, for sure, no, wala dito sa atin ngayon ang walang cellphone. Kasi kung wala kayong cellphone, hindi kayo makaka-attend. Anyway, o baka may laptop o may gadget, no? Anyway, so sana, no, in this digital age, hindi tayo lalong mapalayo, no? Hindi natin gawing temporary solution sa loneliness yung pag-scroll, no, sa cellphone natin o panonood ng mga movies, no? Sana ma-remind tayo na we need to be doing something to be connected with the Supreme Person, to be in contact, in relationship with the Supreme Person, para hindi na natin maramdaman yung loneliness na nararamdaman natin. So yun lang ang gusto kong i-share sa inyong gabi. Meron ba kayong tanong doon sa topic para mapag-usapan natin? Yun, thank you so much po, sir. Meron pong questions or can I ask po, sino po dito ang hindi pa po nagme-meditation class or first time po makasama dito sa ating community call? And also, meron po ba kayong questions about sa topic for tonight? Or gusto nyo i-share about loneliness? Ma'am Lynn? Yes po. Arbol? Si
I think nandito si Cedric. Siya yung isa sa Ah, mga, eh. At opo. saka si Miss Josephine. Sila Oh, yung nagklase kami ng class 1. Parehas na silang naka-receive ng meditation kit. So, ayun, na-invite ko rin sila dito. So, I think first time nila. So, Ma'am Josephine, yun. good evening. Hello po, good evening, Haribol po. Thank you very much po sa pag-join. Every Saturday po natin ito ginagawa and hopefully Hello po, good makasali. evening. Kakauwi Hello lang po galing ng work. Humabol po lang. Ayos. Thank you po. Meron pong questions po or anything you'd like to share? Wala So naman. far, wala Wala pa naman. man. Ay, sige po. Si ma'am. Wala pa man po. Wala naman po. Medyo... wala po. Parang nahihiya kasi kung mag-open up. Sige na ma'am. Pwede mag-open. Baka makatulong din sa iba na same yung na experience. Kung gusto niyo po. Ano ba? Kaya po kasi ko nag-search ng mga medication about feeling ko kasi parang siguro baka may anxiety nga ako before. Kahit ngayon, may mga times talagang umaatak siya na parang, oh my God, katapusan ko na ba? Yung parang mga ganun. Yeah, kaya minsan gusto ko nang may kausap or parang gusto kong may mapagsabihan. Kasi syempre, pag-iisipin mo pagka sa family mo, parang ayaw mo rin silang ayaw mo silang malungkot. So, gagawin mo sasarilinin mo na lang siya. Parang ganun. Siguro mga ilang months ko na rin siyang dinidibdib. So, eto lately, parang bumigay na ata ako. Kasi lagi na Mm, ako na ospital. Ganun. mm, mm, Dinadala ko na nga lang po yung sarili ko sa ER. May mga times na gano'n na parang, ba't ganito? Parang yung palpitating ng heart ko, over na, nagsha-shaking, yung mga gano'n. Sabi ko, ano kaya nangyayari sa akin? Na parang every time na magigising ako, parang hindi na ako to dati. Parang gano'n. Parang may mga gano'ng mga moment. mm, Pero nag-search, okay lang po ba na sabihin ko yung kasi nagre-research din naman po ako kung bakit nangyayari siya. So, na-think ko siya kasi 'di ba nasa mid-40s na rin po kasi ako, eh. So, nasa parang journey ako ng perimenopause, ma'am, parang gano'n. So, may mga hormonal imbalance na parang andun na siya, mixing na siya ng emotion, ng yun nga yung nararamdaman mo kasi yung halo-halo na siya talaga, ma'am, eh. Hindi ko na siya malaman kung saan ba yung may masakit, alin ba yung masakit, saan ba nagmumula yung sakit, parang gano'n. Tas konting lang, naiiyak na ako, parang ba't ganito yung nararamdaman ko, parang mga gano'n. Gano'n na siya talaga. mm, Kaya kaya sabi ko siguro kailangan ko na talaga siguro maghanap ng mapagsasabihan ko. Kasi parang 'pag kinukuwento ko sila sa mga friends, parang sabihin na nila, "Talaga ba?" Parang mga hindi sila makikinig, ma'am, na kasi siyempre hindi naman nila nararanasan pa yun. Ikaw lang yung nakakaranas nun, tapos hindi ka pa naiintindihan. Alam mm, niyo po yun, yung parang gano'n. mm. Yes. I think marami nakaka-relate po niyan dito. Opo, as in talaga yung susumali na nga po ako siguro nga po kasi nandun na rin po nga ako sa sa perimenopause, na papunta na siya ng menopause. Pero kasi nag-start talaga daw siya is 35 from bago ka talaga ma-totally ma-menopause. So, kasi yung iba hindi daw siya talaga lumalabas agad yung mga symptoms. Pero kasi the rest po kasi nung iba na halos nasa kalahati nung gano'n na po kasi yung nararamdaman ko. So,
siguro yun nga yun kaya nagkaroon ako ng anxiety kasi nga yung naano na yung utak mo eh. Parang ba't kaya sumasakit talaga siya? Nagpapa-ER naman ako pero negative naman yung mga result. Ba't ganun? Ba't ganyan? Ganun na yung nararamdaman ko yung Yes. mga time na yun. Mm. Tapos parang pagkagising ako sa umaga, masakit yung ulo ko. Tapos hindi na nga ako nakakatulog kasi ng mga, kahit hihiga ako ng mga 10, 11, pero makakatulog ako mga 3 o'clock na ng madaling araw. Mm. Tapos sobrang, meron po kasi siyang tinatawag na yung flash, yung parang sobra kang pagpapawisan. Kasi kasama rin po kasi daw yun talaga sa hormonal imbalance ng babae. So, ang hirap maging babae. Totoo yan, ma'am. Totoo yun, yung last statement nyo. At totoo din yung mga sinabi nyo. Actually, ako, meron din po akong, nagkaroon din ako ng ganyan, kaya nakaka-relate ako sa sinasabi nyo po. Pero, ang good news po ay, nag-start na kayo ng meditation class. At ituloy-tuloy nyo lang po ito. At malaking tulong po ito para maintindihan natin ang ating sarili talaga at ma-separate natin ang ating sarili sa ating mind, which the meditation and the meditation classes can help us. So, makakalis po kayo dyan, even kahit anong edad natin. So, ayan. Parang sabi ko nga, parang napakaaga ko pa para dito. Kasi sabi ko nga po, ma'am, nung bago kasi nag-start yung nag-stop na rin po. Kasi alam niyo po yung nasawa na rin ako sa buhay ko na laging maging masaya. So, talagang sobra ako mag-inom before, nagyoyosi talaga ako. Parang sinabi ko na, eto na ba yun? Yung parang at the age of 40, dapat nag-stop ka nga kasi nga gusto mo nang baguhin yung lifestyle mo. Kaya lang parang ba't ganito yung pumalit? Parang gano'n. Sabi nga nung mga friends ko, dapat pala hindi ka na lang uminom eh. Ganito, ganyan, ganun. Sabi ko, hindi na din. Para kasi syempre, nakakaramdam ka na rin ng mga hanggat di ka pa na-ICU, di ka pa titigil, yung mga ganun. Di ba po? Parang nasawa na rin kasi ko ng ganun na parang puro na lang happenings. Tapos kung kailan naman nag-stop na ng ganun. Tapos, eto naman ngayon yung bumalik. Parang, wow, sabi ko, wow, grabe impact nito sa akin na. Parang, kasi sabi ko nga po, mama, parang sabi ko, parang hindi na talaga ako to. Kasi nga, marami na akong mga na-miss na mga, minsan nga piring ko, wala na akong emotion. Yung parang, makakaano ka niyan, ma'am, makakaalis ka po dyan. Tuloy-tuloy lang natin yung meditation class. Ano po yan, medyo tuloy-tuloy yan at continuous po yung sabi ko classes. kung siguro nga kung sobra-sobra lang yung pera ko, siguro baka pinatulan ko na din yung, meron pa rin, open up ko lang mama. Kasi syempre pag kaka-scroll mo, makakakita ka ng mga nagme-medicate talaga na parang 2.5 per session, 30 minutes lang. Sabi ko, patulan ko na kaya ito, parang ganon. Kasi parang yung healing, yung parang kinakausap lang siya ng isang doktor na ganito. Tapos okay na siya. Talaga ba? Ganun ba kabilis yun? Yung parang ganon. Sabi ko, pero kasi sabi ko, grabe naman kamahal. Kasi sayang naman din yung money kung diba? Kung isipin mo ma'am, 2.5 per session. Tapos gagaling ka baka agad. Paano kung ang haba ng diba? 2.5. Baka naman lalo na ako maging 4. Yung parang baka lahat na lang ng sahurin ko napunta na doon. Yun. Kaya thanks ako kasi nakita ko yung na to ma'am, page na to. Lalo na kay Sir Paul. Sir! Teacher! Thank you po. Kasi kahit papaano nakakapag-usap na kami ng kahit papaano. Opo. Hindi man po lagi. Pero kaninang umaga yun, nakakapag kami ni Sir. Kasi dumating na po yung pinadala po na kit sa akin. Yes. Pinicturean ko na siya, tapos nilagay ko na sa cellphone ko yung logo niya. And then, yun, pag
Kasi mostly po pagka ano nag-aangkas ako eh. So, pag nakasakay ako sa likod ng rider, nandun na lang ako nag-aano na ako ng music. Kasi sinave ko po kasi yung pinapakinggan ko na lang siya. Para Ayun. ma-refresh yung utak kong nasa na ba. Yes po. Tuloy-tuloy lang po natin yun, ma'am. At ito, madami din yung naka-relate sa inyo po. Basahin ko yung ibang mga comments po dito, no? Si Ma'am Vien, sabi niya ay pain is an old friend. Galing sa ano ni Dr. Stephen Strange. Meron din po dito si Coach Brian Christopher. Hi po, none so far. Sorry, got in late. One thing I look for meditation and sharing what I learned from my seminary journey, especially in the digital age, was real connection to real connection. All we post on social media must be shared also for real connection. Let every post be a prayer to God to open new connections. Thanks po. So, ayun. Thank you so much. Meron po kayong i-add doon, sir? Or tuloy ko lang po? Sige lang, So, ma'am. Tuloy niyo lang. Mamaya, mag-a-add ako doon sa sinabi ni Ma'am Josephine. ayun. Sige po. So, ito kay Ma'am Marge Lanzador Medina. I can relate to you, Josephine, being in my late 40s as well. Sabi naman ni Ma'am Andrea Fidel, relate, mga 3 a.m. gising. Sabi naman ni Ma'am Vien Tanyada, through meditation, we are able to have an awareness that loneliness is a part of our healing process. Loneliness is a space teaching us to acknowledge within ourselves that there are things that we acquire in order for us to survive and have a value or a purpose in our environment. We feel in something to avoid loneliness. Then it can lead to addiction due to issues and traumas. But later on, we need to peel it off from ourselves in order to grow. We are evolving every day. Sabi naman ni Ma'am Andrea, or mababaw ang tulog. Sabi ni Ma'am Kent, guidance counselor po, really helpful po. Andrea, relate, di ko rin afford. Kent, tapos po ang guidance counselor po, hindi lang po pala siya for students, but kung may kilala po kayo, pwede po. Ayun. Ano yung i-add nyo po, sir, kay Ma'am Josephine? Yes, kanina nasabi ni Ma'am Josephine na minsan parang gusto niya may mapagsabihan, no? May makausap, no? Yung loneliness kasi is really pushing us to to have a relationship. Siyempre sa relationship, meron yung nag-uusap kayo, gano'n, di ba? But, siyempre, kung dito nga natin, the problem is, kung dito natin itututok yung feeling ng loneliness na yun, itututok natin dito sa temporary world, no? Eh, hindi talaga siya mapupunan. So, laging nandun pa rin siya. So I'm not saying na we cannot have a relationship with others here in this world, but ako nga may family rin ako eh. Katulad itong community call natin, this is a relationship, and all of us is really benefiting from this relationship because we are acquiring, di ba? Or sharing knowledge, di ba? Acquiring knowledge. This is a relationship, but ultimately that relationship should be focused to the supreme person, and yung relationship na yun will grow, will extend to all the living entities. So yung kumbaga magkakaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos, and ultimately that love will flow. We will have this relationship, real relationship with others. Sabi nga ni Coach, no? Magkakaroon tayong real relationship with our husband, our wife, our siblings, our friends, diba? And other, sorry,
pet dito eh. So anyway, so yun. Yun yung yun yung longing natin to have a relationship, no? We should gradually direct that to the Supreme Person through this process of meditation because hindi naman siya ganong adali. There's a process and the most advised or effective process is the hearing and chanting of God's names. So, yun lang, Ma'am Lynn. Yun. Meron din po sinabi dito si Ma'am Ed Marisa. Sabi niya ay, in loneliness, I found myself and God. Ayun, di ba? So, kaya very nice yung loneliness din po talaga. And si Coach Brian Christopher, just add on to share my learnings with my meditations is once we should learn how to embrace our brokenness to celebrate our wholeness. Yun. So, may i-add po kayo, sir? Maganda yung sinabi ni Ma'am, yung sa loneliness daw niya na he finds that to place his parang focus on God. And yung kay Sir, ganun talaga, no? Yung we should see the yung tinuturo ng mga na-experience natin. Yung sinasabi niya yung brokenness, no? Para sa pagiging kompleto natin. So makita natin yung loneliness is, yun nga, it's like a sign, no? Telling us na, take shelter on God. Love God, relate to God. So we should see it in this way, in that way. No, ganun din yung pain in this world. No? Pagka na-experience tayo ng pain, we should ask why we have this pain. Bakit painful ang existence dito sa mundo? Is there a place without pain? Diba? May ganun dapat tayong tanong. So we should seek answer sa mga na-experience nating problems. In this way, ma-meet natin yung wisdom para tayo ay lalong yung wisdom natin ma-fulfill yung ating ma-fulfill yung ating heart ng happiness na matatagpuan natin sa wisdom. Yun lang po, Ma'am. Thank you so much po, sir. Thank you so much po sa lahat po na nag-attend po tonight. And sa mga hindi pa po nagka-meditation class, we offer free meditation classes. At kung gusto nyo po magpabook ng class, pwede po kayo mag-message sa ating page, either sa Instagram or sa Facebook. We also have TikTok and YouTube. Kung gusto nyo po mag-browse ng mga mga content natin. And yun po, i-assist po namin kayo sa mga classes po natin. Lahat po ng ating classes at materials na binibigay po ay libre. So, ayun po, kung gusto nyo po yun, kung gusto nyo po magpabook, message lang po kayo sa amin. So, thank you so much po, Sir Paul, for this enlightening talk. And we will end our program with a kirtan meditation with Sir Heliry. So, sir, thank you so much po. Paul. So, explain ko lang po itong kirtan sa mga hindi pa alam kung ano yung kirtan. Kirtan is a group meditation. It's one form of meditation practice when we can congregationally sing and chant God's name. So, ang benefit nito is that the main purpose of meditation or mantra meditation is to develop or regain one long lost relationship with God. So, in other words, meditation is a prayer. Krishna
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much po. Thank you very much po sa lahat ng Very nag-attend. much, Lynn. Ay, Ma'am Lynn. Oh, sorry. Meron lang akong huling parang sasabihin na mga words, no? So Sure. yung loneliness, wag nating isipin yung loneliness na synonymous to being alone, no? Kasi dito sa meditation, sa Living with Meditation, actually, it teaches this process, this science of you can be alone, but you're not lonely. Okay? So, the science nun is yung kahit mag-isa ka, hindi ka malungkot, hindi ka lonely because in reality, hindi ka mag-isa because you are with God. So, yun lang po. Thank you, Ma'am Lynn. Yun, thank you so much po. Thank you very much po, Sir Paul. And thank you very much po, Sir Hilary. And thank you very much po sa lahat po na Thank you rin po, sir. Hope to see Thank you you, all Ma'am. again sir. po Thank next you po. week. Aribol, Sir Paul, salamat. Aribol, Sir Arrival Hilary, Martina, Bel, Sir Mama Bel. Thank you. Christopher. Bye po, ingat po. See you next Thank you Saturday. po. Okay po ang weather sa inyo. Bye. Ingat po. Thank you, Ma'am Josephine. Ma'am, thank you din po. Thank you po. Bye po. Ingat po sa lahat.